Olivia's POV. Totoo bang mga sinabi mo, Deo? Hindi makapaniwalang tanong ko rito habang nasa loob kami ng opisina nito. Pagkatapos naming ipagamot sa doktor ang aking mga sugat, ay nagpunta kami sa opisina nito at ipinakita sa akin ang mga kuha ng litrato ni Sylvia kasama ang 3 pulis na nagtatangkang pumaslang sa akin. Ngunit hindi pa to sapat para kasuhan si Sylvia. Kailangan pa rin namin ng matibay na ebidensya laban dito. Pero ang mas hindi ko makapaniwala ay ang natuklasan ko tungkol kay Sylvia. Kaibigang matalik ni Sylvia ang ina ni Chloe at madalas daw na magkasamang dalawa. Masayahin at mabait daw si Sylvia, ngunit bigla na lang daw nagbagong ugali nito matapos umuwi mula sa 3 linggong bakasyon sa Europe kasamang ina ni Chloe. Naging mainitin na raw ang ulo ng ginang, mataray, at mapagmataas na tila ba napunta sa katawan nito ang kaluluwa ng ina ni Chloe, na si Cora, na masama ang ugali. Sa umpisa ay nagtataka ang mga Villatore sa biglaang pagbabago ng ginang. Ngunit sa kalaunan ay nasanay na rin sila at hindi na sila nagtataka kapag nagmamaldita to. May kuha rin ng litrato si Sylvia kasamang 2 sa may nasawi na lalaki nagtangka sa buhay ni Gabriel. Ngunit ang malaking tanong sa isipan namin ni Deo ay kung bakit at ano ang motibo ni Sylvia sa pagtatangkang ipaligpit si Gabriel. May alam ba si Chloe na ipinagliligpit ni Sylvia ang lalaking mahal nito? Imposible naman kasing hindi nito alam ang ginagawa ni Sylvia dahil masyado malapit ang dalawa na para mag-ina. Totoo ang lahat ng nalaman mo, Olivia, mula sa mapagkakatiwalaang source na nakuha ng mga tauhan ko. At alam mo bang hinala ko ang ina ni Chloe ang nagpapanggap ni Sylvia ngayon? Dagdag pa ni Deo na mas lalong nakagulo sa aking isipan. Ngunit kung pagbabasihan ko mga nalaman ko, ay may point nga ito. Ano man ang dahilan ni Sylvia sa pagtatangka sa buhay ni Gabriel, ay tanging ikaw lang ang makakasagot. At masasagot lang yun kapag napaamin namin siya. Ngunit paano naman natin malalaman na totoong hinala mo na hindi si Miss Villatore ang kasama ni Gabriel sa bahay niya? At kung hindi ito ang tunay na Sylvia, nasaan ang tunay na tiyahin ni Gabriel? Naguguluhan kong tanong. Yan ang dapat nating alamin, Olivia. Pero sa ngayon, kailangan mo magpanggap na walang alam dahil baka muli na namang pagtangkaan ni Sylvia ang buhay mo. At habang naroon ka sa mansyon, pasimpleng mag-obserba ka sa kilos ni Chloe at Sylvia. Mabilis akong tumango. Hindi ko na inalala ang aking sarili, kundi ang kaligtasan ni Gabriel. Wala itong kamalay-malay na nasa loob lang pala ng bahay nitong tao nagpapaligpit rito. No wonder na gustong-gusto akong paalisin ni Sylvia sa pagiging bodyguard ng binata para mas mapadali ang pagligpit nila kay Gabriel. Dahil palaging palpak ang mga tauhan nito na paslangin ng binata sa labas ng bahay nito. Kaya sa loob na lang ng bahay isasagawa ni Sylvia ang kanyang plano. Ngunit paano ito nagawa ng babaeng yun na mag-isa? May mas malaking tao pa ba sa likuran nito na siyang nag-uutos dito? Ang mabuti pa, bumalik na ako sa Mansyon Deo. Mas lalong nanganganib ang buhay ni Gabriel kapag wala ako sa tabi niya. Bigla ang paalam ko sa kaibigan. Mag-iingat ka sa Mansyon, Olivia. Palagi mong dadalhin ang armas mo, lalo pat nasa paligid mong kaaway. At kung ano man ang matuklasan mo, agad mo akong sabihan, okay? Tumango na lang ako at bahagyang tinapik ang balikat nito. Pagkatapos isabay na kaming lumabas sa opisina para ihatid ako pabalik sa mansyon. Wala kaming kibuan habang nasa loob ng kotse at tanging ang malalalim nitong buntong hininga ang maririnig sa paligid. Alam ko na nag-aalala si Deo sa akin, ngunit wala naman itong magagawa para wag na akong bumalik sa bahay ni Gabriel. Alam nito na hindi ko bibitawan ang aking trabaho hanggat hindi ako kusang inaalis ang taong nagbigay sa akin ng trabahong to. Salamat sa paghahatid mo sa akin, Deo. Basag ko sa katahimikan. Basta tandaan mo mga sinabi ko, Olivia, at lagi ka mag-iingat sa paligid mo. Muling paalala sa akin ni Deo. Salamat sa pag-aalala, Deo. Ikaw rin, mag-iingat ka rin palagi. Binigyan ko to ng mahigpit na yakap bilang pasasalamat sa pag-aalala nito at sa lahat ng tulong na ginagawa niya sa akin. Maya-maya pa, ay tulayan na akong lumabas sa sakyan.
Hindi muna ako umalis sa kinatatayuan ko hanggat hindi nawawala ang aking paningin ng kotse ng kaibigan ko. Nang hindi ko na to matanaw, ay naglakad na ako papunta sa nakabukas na gate. Good evening, Olivia. Mabuti naman at nakalaya ka agad. Bati sa akin ni Elmo. Nakalaya nga ako, pero muntikan na rin akong pumanaw sa loob ng kulungan. Sagot ko kay Elmo, pagkatapos ipinakita ko sa kanilang mga sugat at pasa na natamo ko mula sa 3 pulis. Sorry nga pala sa nangyari. Lahat kayo muntikan na matulad kay Terry kung nakakain din kayo ng dessert na ginawa ko. Naku, huwag ka mag-alala, Olivia. Hindi naman kami naniniwala na magagawa mo yon. Hindi ka naman bobo para lagyan ng laso ng ginawa mong dessert para ipakain mo sa amin. Dahil alam mo na ikaw ang tiyak na pagbibintangan. Sabi naman ni Ramon na nakatayo sa tabi ni Elmo. Tama ka, Ramon. At ngayon ay alam na natin na nandito lang sa loob ng bahay ang ating kaaway. Kaya kailangan na magdoble ingat tayo. Ani ako rito. Pero sino naman kaya naglagay ng lason sa ginawa mong dessert, Olivia? Si Sir Gabriel at ang nagbabalik niyang girlfriend na si Chloe. Tapos ikaw ang tao na sa loob ng bahay. At tungkol naman sa mga kasamahan ko, ay nasisiguro ko na walang traitor sa amin. Lahat kami ay loyal kay Sir Gabriel. Ani Elmo sa akin. Oo nga no? Sino nga kaya naglagay ng lason sa dessert mo, Olivia? Usisa rin ni Ramon sa akin. Kung sino man ang nasa isip niyo na may gawa nito, ay mabuting sarilinin niyo na lang. Dahil tiyak na kayong patatahimikin kapag may nakaalam na pinagdududahan niyo sila. Kaya mas mabuting manahimik na lang kayo kung ayaw niyo malagay ang buhay niyo sa panganib, okay? Sabi ko sa kanila, nag-aalala lang naman ako para sa kanilang buhay. Ayokong pati sila'y madamay sa gulong ito. Naiintindihan ka namin, Olivia. Huwag kang mag-alala dahil mananahimik lang kami. Pero kapag may nakita kaming kakaiba't kahinahinala sa Chloe na yan, sasabihan agad namin sa'yo. Sagot naman ni Ramon. Salamat sa pagtulong nyo. Siya nga pala, nakauwi na ba silang lahat? Kanina pa sila nakauwi, Olivia. At narinig ko kanina habang papasok sila sa gate na pinipilit ni Ma'am Sylvia ni Sir Gabriel na alisin ka sa pagiging bodyguard. Pero hindi siya sinasagot ni Sir. Pagkukwento sa akin ni Elmo. Nang matapos ang pag-uusap namin, ay saka pa lang ako tuloy ang pumasok sa loob ng bahay. Tahimik ng buong kabahayan, kaya nagpa siya akong pumasok na rin sa aking silid. Nang malapit na ako sa aking silid, ay napasuyap ako sa kwarto ni Gabriel. Gising pa ito dahil nakikita kong nakabukas pa ang ilaw sa kwarto nito na sumisilip sa bahagyang nakaawang na pintuan. Nagpa siya akong puntahan to at kausapin. Gusto kong siguraduhin na hindi nga umalis sa tabi nito si Chloe. Kaya wala tong pagkakataon na makapagpalagay ng lason na ginagawa kong dessert. Nakailang katok ako sa pintuan na kwarto nito, ngunit hindi niya ako pinagbuksan. Kaya itinula ko na lang ang pintuan. Napakunot ng aking noo na makita ko tong nakabulagtang nakahiga sa kama habang nakalaylay ang mga paa sa ibaba ng kama nito. Magulo ang ayos ng binata at mukhang hindi pa to nagpapalit ng damit mula kanina. Hindi na ako magtataka kung bakit ganitong itsura nito. Dahil base sa amoy ng alak na umaalingawsaw sa loob ng kwarto, ay natitiyak ko na uminom to. Hindi lang uminom, kundi naglasing. Ano naman kayang problema niya? At tila nagpakalanguto sa alak. Naiiling na nilapitan ko siya at hinawakan ng 2 paa pagkatapos ipinatong ko sa ibabaw ng kama. Hinawakan ko siya sa 2 kilikili para hilahin papunta sa itaas at maayos ang paghiga niya. Ngunit nagulat ako nang basta lang umangat ang mga braso nito at pumalibot sa aking leeg. Tinangka kong kumawala, ngunit mahigpit nitong hawak ang aking leeg at walang ano-ano'y hinila pababa at sabay hinalikan ng aking labi. Nanlaki ang mga mata ko habang nakatingin sa nakapikit nitong mga mata. Ako na lang ang mahalin mo. Bakit hindi na lang ako mahalin mo? Alam mo ba na mahal kita? Tila wala sa sariling sabi ni Gabriel nang saglit nitong pinakawalan ng aking labi habang nanatiling nakapikit. Hindi ko tuloy malaman kung aware ba to sa kung sinong babaeng hinahalikan nito. Naisip ko,
Na baka inaakala ni Gabriel na ako si Chloe. Si Chloe na may ibang lalaking mahal bago to nagbalik sa piling ni Gabriel. Dahil doon, ay mariin kong diniinan ang balikat nito at pinilit kong makaalis sa ibabaw nito. Ngunit tila bakal sa tibay ng mga braso na Gabriel at hindi ako makawala. Naisip kong hayaan na lamang tong halikan ako at kapag hindi na mahigpit ng pagkakayakap nito, ay saka ako biglang aalis sa ibabaw nito. O di kaya, ay kusa niya akong bibitawan. Ngunit ang aking iniisip ay hindi nangyari. Dahil hindi lumabay ang pagkakayakap ng mga braso nito sa aking leeg. Sa halip, ay tila ako naingganyong tugunin ang mga halik nito. At tuluyan nga ako nagpadala sa tukso. Tukso nga ba? O may damdamin pa rin ako sa binata na pilit ko lang tinatago. Pero hindi ko na to nasagot pa. Dahil tila wala na ako sa aking sarili. Buong puso kong tinugon ang mga halik nito sa akin. Hindi ko alintanang hapdin ang aking mga sugat sa labi dahil sa ligayang nararamdaman ko. Maya-maya ay biglang bumalikwas si Gabriel, kaya ako napunta sa ilalim. Alam ko kung saan kami pupunta, ngunit tila sarado ng aking isip sa anumang consequences na maaari kong harapin pagkatapos ng gabing to. Dahil ang tanging nasa isip ko na lang ng mga sandaling to ay ang matamis na maalab nitong halik. Pati na rin ang haplos sa mga kamay nito na mabilis na naglakbay papunta sa aking itaas. Nagsimula na rin maglakbay ang labi ni Gabriel sa aking katawan. Wala na akong nagawa, kundi ang mapakagat labi na lang habang mariin ang pagkakapikit ng aking mga mata. Gabriel, sambit ko sa pangalan nito habang ang mga labi nito ay bumaba pa patungo sa ibabaw ng aking hinaharap. Maya-maya lang ay napadilat ako na maramdaman ko na bigla na lang hindi gumalaw si Gabriel sa aking harapan. Gabriel, tawag ko rito. Nang iniangat ko ang mukha nito, ay tila biglang binuhusan ng malamig na tubig ang nagiinit kong pakiramdam na makita ko tong nakapikit na muli. Peste, tinulugan niya ako? Hindi ko alam kung maiinis o matutuwa ako dahil bigla niya akong tinulugan habang nasa kalagitnaan kami ng pagsasalo. Sa kabilang banda, kahit halos hindi ako pinatulog dahil sa muntikan na mangyari sa amin ni Gabriel, ay maaga pa rin akong nagising. Naghilamos at nagtoothbrush lang ako bago lumabas ng aking silid. Pagbaba ko sa sala, ay naroon sina Chloe at Sylvia. Magkatabing nakaupo ang dalawa sa sofa habang nagkakape at tila may seryosong pinag-uusapan. Nang makita nila ako'y parehong tumalim ang kanilang mga tingin sa akin. Ang kapal taga ng mukha mo, Olivia. Pinagtangkaan mo na ang buhay ni Chloe, pero nakakaya mo pang magpakita sa amin? Mariing sabi sa akin ni Sylvia. Walang hiya ka talaga. Kapag nagpakasal na kami ni Gabriel, titiyakin ko na mawawala ka na ng tuluyan sa paningin niya. Naniningkit ang mga matang sabi naman ni Chloe. Ikaw ng babaeng kilala ko na sobrang kapal ng pagbumuka. Ipinagsisiksikan mong sarili mo sa bahay na to kahit wala namang gusto na nandito ka. Dugtong pa ni Chloe. Galit na sila sa akin dahil hindi nila ako maalis-alis sa kanilang landas. Ang aga-aga, pinapaalmusan niyo ako ng talent niyo? Pwede bang itigil niyo na yan? Batid ko naman na magaling kayong umakting, kaya no need na ipakita niyo sa akin na araw-araw yan. Nang iinis sa sagot ko naman sa kanila at hindi pinansin ang hindi magandang pinagsasabi sa akin. Halos sabay na napatayo ang dalawa nang marinig ang aking sinabi. Anong ibig mo sabihin, Olivia? Na nagdadrama lang kami ni Chloe? Nanlilisik ang mga matang tanong sa akin ni Sylvia. Nagkibit balikat ako bago sumagot. Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Baliwalang sagot ko rito. Sabay akong sinugod ng dalawa na parehong galit na galit. Mag-ina ba kayong dalawa? Sabay ring napahinto sina Sylvia at Chloe sa tangkang pagsugod sa akin nang marinig ang aking sinabi. Parehong namutla ang dalawa, pero si Sylvia ay mabilis na nakabawi. Samantalang si Chloe naman ay tila tuluyang nabahagang buntot. Anong sinasabi mo, Olivia? Gusto mo bang palabasin na mag-ina kami ni Chloe? Tanong nito
na lalong nanlilisik ang mga mata sa pagkakatingin sa akin. Huwag ka nga gumawa ng kwento dyan, Olivia. Bahagya akong napangiti sa reaksyon ng dalawa, lalong-lalo na si Sylvia na sobrang defensive. Hindi naman ako gumagawa ng kwento, Sylvia. Ang ibig sabihin ko lang naman ay para kayong mag-ina. Marami kasi kayong pagkakapareho. Pareho kayong galit na galit sa akin at gusto niyo akong paalisin bilang bodyguard ni Gabriel. Napapansin ko rin na medyo magkamukha kayong dalawa. Tapos ngayon, ay magkatulad kayo ng reaksyon. Hindi niyo lang napansin, pero kung nakita niyong itsura niyong dalawa kanina, ay tiyak na sasang-ayon din kayo sa sinabi ko. Kunwari paliwanag ko sa kanila. Gusto ko silang takutin para kahit paano pansamantala silang tumigil sa kanilang mga plano para kay Gabriel at sa akin na rin. Ano nangyayari rito? Mariing sabat ni Gabriel na pababa sa hagdan at halatang kagigising pa lamang. Saglit niya akong sinulyapan bago pinaglipat-lipat ang tingin sa tiyahin at sa ex-girlfriend nito. Or baka girlfriend na nga niya ulit ngayon. Itong bodyguard mo, kung ano-ano kwento pinagsasabi. Pinagtangkaan na nga niyang buhay ko, pero hindi siya nagtagumpay. Kaya ngayon naman, ginagawa niya kami ng kwento ni Tita Sylvia. Ang sabi ni Olivia, mag-ina raw kaming dalawa. Nagpapaawang sumbong ni Chloe sa binata. Lumapit pa to, at parang ahas na hiningkis ang braso nito sa braso ni Gabriel. Tinaasan ko lamang siya ng kilay, pero lihim akong napaismid. Sa aking isip, ay sinasabi ko kay Chloe na sobrang intimate ang ginawa namin kagabi ng binata, at hindi lang katulad ng ginagawa niya ngayon. Correction, Chloe? Hindi ko kayo pinagbibintangan mag-ina. Ang sabi ko lang naman para kayo mag-ina, dahil marami kayong pagkakapareho. Pareho kayong magaling umakto, pareho kayong mag-isip, at saka sobrang close yung dalawa. Pagtatanggal ko sa aking sarili. Ano bang masama sa sinabi ko na para kayo mag-ina? Unless, talaga mag-ina kayong dalawa. Olivia, stop it! Kailan ba hihinto sa pag-uumpisa ng gulo? Mariing tanong sa akin ni Gabriel na tila ba galit na galit. Nakaramdam ako ng pagkapahiya dahil heto na naman to at kinakampihan ang dalawang babaeng halatado namang may masamang balak sa kanya. At ikaw, Gabriel, kailan ka naman titigil sa pagtatanggol sa kanila? Kailan mo ba imumulat ang mga mata mo? Hindi ko napigilang tanong rito. Inilang hakbang lang ni Gabriel ay agad na siyang nakalapit sa akin. Mahigpit niyang hinawakan ng braso ko at hinila palapit sa kanya. Mukhang tama yata sila. Dapat ko na sigurong pag-isipang tanggalin ka sa pagiging bodyguard ko, Olivia. Kahit na tumutol pang aking ama. Ani Gabriel habang nagkatingin ng diretso sa aking mga mata. Tila may mensaheng nais iparating sa akin ng mga tingin nito, ngunit hindi ko yun mabasa. Dahil nabubulagan ng aking mga mata at ang tanging nakikita ko lang ay mahal na mahal nito si Chloe, kaya niya ko aalisin sa trabaho. Nakaramdam ako ng kirot sa aking puso. Baliwala lang ritong pinagsaduhan namin kagabi. O baka hindi nito maalala na muntikan niyang may mangyari sa aming dalawa. Sa isiping iyon, ay pagalit na iwinaksi ko ang kamay nito na nakahawak sa akin. Hindi ko ipipilit ang sarili ko sa kliyenteng ayaw sa akin. Mariing sabi ko, bago ako naglakad paakyat sa hagdan. Where are you going, Olivia? Tanong sa akin ni Gabriel na biglang humabol sa akin sa pag-akyat sa hagdan. Mag-iimpake ng aking mga damit at lalayas na sa bahay na to. Nakataas ang noo na sagot ko rito. Hindi ko ipinakita sa binata na nasasaktan ako dahil ayoko malaman niyang may nararamdaman ako sa kanya. Ayoko malaman niya na katulad lang din ako ng ibang babae na hindi nakaligtas sa karisma nito. Hindi ko sinabing tanggal ka na sa trabaho mo, Olivia. Ang sabi ko, pag-iisipan ko pa lang. Tila nauubusan ng pasensya na sabi niya sa akin. I rolled my eyes and seriously looked at him. Ano ba tagang gusto mo, Gabriel? Ikaw na nga tong gagawan ko ng pabor para hindi mo napahirapan pang utak mo sa pag-iisip?
kung aalisin mo ba ako sa trabaho ko o hindi kaya aalis na ako. Pero pinipigilan mo naman ako. Hindi ka ba nag-aalala na baka magalit sa yung tita mo at ang babaeng pinakamamahal mo? Akmang ibubuka nito ang bibig para magsalita, ngunit hindi itinuloy ng tila may napansin sa aking leeg. Doon natutok ang paningin nito at biglang nagdilim ang mata. Kagagawan ba yan ni Deo kahapon? Nangangalit ang mga ngipin na tanong niya sa akin. Bigla ring kumuyom ang mga kamao nito na tila pinipigil ang sariling emosyon. Oo, kagagawan to ni Deo. Eh ano naman ngayon? Sagot ko rito kahit na hindi ko na alam kung anong tinutukoy nito. Kaya lang ako sumang-ayon sa tanong nito ay dahil mukhang galit siya sa kung anong ginagawa sa akin ni Deo kahit na hindi ko alam kung ano yon. Gusto kong isipin na nagsasalo si Gabriel kay Deo kaya to nagagalit tuwing nalalaman nitong nakikipagkita ako sa kaibigan ko. O di kaya kapag nababanggit ko ang pangalan nito. Ngunit alam ko na imposible yung mangyari. Kaya mabilis ko nalang binubura sa aking isipan ang bagay na yon. Sa halip na sagutin ni Gabriel ang aking mga sinabi, ay galit na inunahan niya ako sa paglalakad. Naiiling na lang na nasundan ko to ng tingin. Tumuloy na ako sa silid ko dahil ayoko makitang dalawang babaeng bruhan na nasa sala. Naisipan ko maligo para mabawasan ang init ng aking dugo. Pagpasok ko sa banyo at humarap ako sa salamin at gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata ko na makita ko kung anong tinutukoy ni Gabriel na kagagawa ni Deo. Ito'y ang walang iba kundi ang dalawang kiss mark na nasa gilid ng aking leeg na ito mismo may kagagawan kagabi. Sa kabilang banda, napabalikwas ako ng bangon na makarinig ako na magkakasunod na katok sa labas ng pintuan ng aking kwarto. Na tila ba nagmamadali ang tao sa labas. Nakahiga lang ako, ngunit hindi man ako natutulog. Sobrang lalim lang ng iniisip ko. At ang taong yon ay walang iba, kundi ang binabantayan kong napaka-unpredictable na pag-uugali. 2 araw na niya akong hindi pinapansin pagkatapos ng huli naming pag-uusap. Hindi niya ako pinapansin na para bang hindi ako nag-e-exist sa harapan nito at naging extra sweet naman to kay Chloe na tuwang-tuwa sa nangyayari. Pakaramdam ko, sinasadya ni Gabriel ang pagselosin ako. Kung yun ang kanyang layunin, nagtagumpay itong gawin yon. Dahil halos sumabog ang puso ko sa selos kapag nakikita ko ang mga to na sobrang sweet, lalo na makita ko silang magkahalikan sa loob ng kwarto. And everyone knows kung ano ang susunod na mangyayari sa mga ito nang aksidenteng nakita ko sila nang puntahan ko si Gabriel para sana kausapin. Sobrang nasaktan ako sa nakita ko, ngunit hindi ko yun pinakita o pinahalata sa dalawa. Wala naman kasing dapat sisihin kung bakit ako nasasaktan, kundi ang aking sarili. Dahil kahit anong pigil, hindi ko pa rin napagtagumpay ang pigilin ng damdamin ko na wag mahulog kay Gabriel. Olivia? Boses si Sonia na kumakatok mula sa labas ng pintuan. Pero bakit naman to tila nagmamadali? Bakit Sonia? May kailangan ka ba? Nakakunot ang noong tanong ko rito nang pagbuksan ko siya ng pintuan. Ipinapasabi ni Sir Gabriel na magbihis ka raw dahil may lakad kayo ngayon. Nagpapasama yata siyang bumili ng pangregalo para sa kanyang mommy? Sagot sa akin ni Sonia. Sige. Pakisabi magbibihis lang ako saglit. Akmang isasara ko na ang pintuan na bigla kong pigilan ni Sonia. Nagtatakang sinuyapan ko siya. Bakit? May nakalimutan ka bang sabihin? Wala naman Olivia. Kaso pakibilisan mo lang magbihis at mukhang wala sa mood si Sir Gabriel. Bad trip yata siya. Mabuti yung makaalis na agad kayo. Nakangawing sagot sa akin ni Sonia. Okay, noted. Nagmamadali ako nagbihis at baka lumala ang sayad ng lalaking yon. Ano na naman kayang problema nito? At mainit na naman ang bait. Halos 2 minuto lang itapos na ako magbihis. Pagbaba ko sa sala ay naroon sina Gabriel at Chloe na parang kambal na hindi mapaghiwalay. Sabi ni Sonia patrip ang binata, pero mukha namang hindi na nakikita ng aking mga mata. Mukhang ang bad trip ay si Chloe na inaamo-amo naman ang binata. Ang sarap na ganin ng pagbuhling dalawa.
Nakakasira ng araw? Hindi ko alam kung hindi lang napansin ng mga itong pagdating ko o talagang sinasadya nila akong wag pansinin. Malakas akong tumikhim para ipaalam sa kanilang aking presensya. Pero lalong sumimangot si Chloe nang makita ako. Let's go, Chloe. Aya ni Gabriel at hindi man lang ako sinulyapan. Tinapunan naman ako ng naiinis na ngiti ng babae bago nagpahila kay Gabriel. Hindi ko napigilan ang mapairap ng mata na makita ko kung paano tila prinsesa kung tratuhin ni Gabriel si Chloe na halatadong kinikilig naman. Pinagbuksan kasi nito ng pintuan ng babae at inalalayan pang makapasok sa loob ng kotse. Hindi ako nasasaktan sa nakikita kong pagtrato ng binata sa babae dahil pakaramdam ko ay masyadong OA ang kanilang mga kilos. Hindi ko alam kung talaga bang mahal na mahal nito si Chloe at sobra itong nagkikare rito. Samantalang hindi ko naman alam kung totoo bang pinapakitang kilig ng babae sa ginagawa ng binata. May nagbubulong kasi sa aking isip na pareho nagpaplastikan lang ang dalawa. Parang may tinatago sila sa akin. Habang nagbabiyahe kami papunta sa mall, ay patuloy pa rin ang tila OA na paglalambingan ng dalawa. Ngunit, inignore ko na lang yon. Hindi ko na lang sila sinulyapan. Dahil sa halip na selos, ay goosebumps ang nararamdaman ko. Nang makarating kami sa mall, ay tila hindi pa rin napaghiwalay ang dalawa. Magkadikit ang mga to, kahit naglalakad sa loob ng mall. Ang mabuti pa, regaluhan mo ng mamahaling necklace si tita. Tiyak na matutuwa siya sa regalo mo. Ani Chloe nang mapatigil kami sa tapat ng isang mamahaling jewelry store. Sa tingin mo, magugustuhan ng mami ko to? Naniniguradong tanong ni Gabriel sa babae. Very much. Nakangiting sagot ni Chloe na tila kumpiyansa sa sarili na magugustuhan nga ng mami ng binata ang ganoong klaseng regalo. Okay, let's go. Naunang pumasok sa loob ng jewelry store ang dalawa at tahimik naman akong sumunod. Habang nakikipag-usap sila sa sales lady, ay nagpatingin-tingin naman ako sa ibang mga alahas na nakadisplay. Umago sa aking atensyon ang isang wedding ring na pambabae. Simple lang ang design ng singsing na may pink diamond sa tuktok na para bang nagmamalaki yun sa akin. Ma'am, naghahanap po ba kayo ng wedding ring para sa inyo? Bagay na bagay po sa inyong tinitingnan mong wedding ring na may pink diamond. Maswerte po kayo dahil nag-iisa lang po ang design na yan. Pati na rin ang pink diamond na yan dito sa store namin. Masyado kasing rare ang bato niyan, kaya masyado ring mahal. Pero sulit naman po kapag isinuot mo na sa palasingsingan mo. Nakangiting pagsisales talk sa akin ng sales lady. Sige lang miss, tumitingin-tingin lang ako habang hinihintay ko matapos sa pagbili yung boss ko. Magalang kong sagot sa babae. Ganun po ba? Okay lang po. Nakangiting sagot naman ito. Hindi niya taga-bibilhin yan, miss. Hindi niya kayang bayaran dahil isa lang siyang hamak na bodyguard. Biglang sabat ni Chloe na hindi ko na malaya na lumapit pala sa akin. Tila nakaramdaman naman ng tensyon ng sales lady, kaya biglang nagpaalam na aasikasuhin ng ibang customers. Sa halip na patulan ang sinabi ni Chloe, ay nilapitan ko si Gabriel na kasalukuyang nagbabayad ng nabili nitong alahas. Sa labas na lang ako maghihintay. Paalam ko rito. Hindi ko na hinintay ang sagot nito at mabilis ko na siyang tinalikuran. Pagkatapos makabili ni Gabriel ng pangregalo, ay niyaya nito magmerienda si Chloe. Pumili ka? Sa labas na lang ako ng coffee shop maghihintay. Putol ko sa sasabihin nito. Pagkatapos, naglakad na ako palabas ng coffee shop para maghintay sa kanila. Sinimangutan ako ni Gabriel, ngunit hindi naman ako pinilit na kumain ng merienda. Hindi lang naman sila nagtagal sa loob, pagkatapos lumabas ka agad. Nagtaka ako kung bakit nakasimangutan naman si Chloe, ngunit nanahimik na lang ako. Agad din nagayang bumalik na sa bahay ang binata, kaya sabay-sabay na kaming lumabas ng mall. Habang naglalakad kami papunta sa parking ng sasakyan, ay bigla na lang nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang 4 na kalalakihan na biglang sumulpot, sakay ang 2 motorsiklo at itinuto kay Gabriel ang kanilang mga armas. Gabriel!
Sigaw ko at mabilis ko na siyang tinakbo para hilahin patago sa likuran ng sasakyang nakaparada.